Noong taong 2003, 15 taong gulang ako. Isang ordinaryong estudyante sa high school na abala sa klase, mga taktang aralin, barkada, at mga simpleng pangarap. Wala pang Facebook, wala pang YouTube, wala pang Netflix. Kapag gusto mong manood ng paborito mong palabas, kailangan mong umuwi ng maaga dahil kapag lumampas ka sa oras, tapos na ang episode at wala ng replay. Isang hapon, may bagong palabas na ipinakilala sa telebisyon, Meet Your Garden. Sa una, iniisip ko isa na namang Asian drama, pero nang marinig ko ang unang tugtog na Queen Fidehe at lumabas sina Dao Mingse, Sansai, Watsile, Shemen at Miso, may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam na magiging bahagi sila ng buhay ko sa mga susunod na buwan. Mabilis na kumalat ang usapan. Sa eskwela, sa jeep, sa tindahan, sa mga kapitbahay. Iisa ang tanong, napanood mo ba kagabi? Kapag hindi mo napanood, para kang minamiss na mahalagang usapan. Kaya sisikapin mong umuwi ng maaga kinabukasan. Unti-unti, nakilala ko ang F4. Si Dao Mingse, mayabang, matapang, pero marunong magmahal. Si Watsile, tahimik, malalim, at parang laging may lungkot sa mga mata. Si Minsin at Miso, nagpapagaan ng bawat eksena. At si Sansai, hindi siya prinsesa. Hindi siya mayaman. Isa lang siyang ordinaryong babae na lumalaban para sa sarili niyang dignidad. Marami sa amin ang nakakita ng sarili namin sa kanya. Tuwing hapon, halos tumitikil ang mundo. Tahimik ang mga kalsada. Mas kaunti ang mga batang naglalaro sa labas. Ang mga tindahan nakatutok din sa telebisyon. Kahit ang mga nanay na nagsasabing hindi ako nanonood niyan. Maya-maya ay nakaupo na rin sa sala. Sa bahay namin, parang may maliit na ritual. Kakauwi lang galing sa eskwela, mabilis na magpapalit ng uniforme, magme-merienda, sisiguraduhin malinaw ang antena ng TV. At kapag nagsimula na ang theme song, wala nang gagalaw. Kapag commercial, doon lang kami mag-uusap. Ang kulit talaga ni Dao Mingse. Kawawa naman sila eh. Bagay talaga sila ni Sunshine. Hindi lang palabas ang Meet Your Garden. Isa itong karanasang pinagsaluhan ng buong bansa. Naalala ko pa ang mga tindahang nagbebenta ng poster ng F4. Ang mga notebook na may mga mukha nila. Mga song hits na puro soundtrack ng drama. Sa mga videoke, may sumusubok kumanta ng Chinese kahit hindi naiintindihan ang lyrics. Hindi ito mahalaga. Ang mahalaga, ramdam namin ang emosyon. Kapag tumutugtog ang The River o Niao Di Ai, parang bumabalik lahat ng eksena, lahat ng kilig, lahat ng iyak, lahat ng pag-iintay. At oo, may kunting inggit din. Sino ba naman ang ayaw ng mahalin ng ganoon katindi? Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng mga kaibigang gaya ng F4? Bilang isang 15 taong gulang na high school student noon, madali akong nadadala sa kwento. Habang pinapanood ko sina Sanchay at Dao Mingse, hindi ko maiwasang mangarap. Paano kaya kung isang araw, maranasan ko rin ang ganoong pagkakaibigan, ganoong pagmamahal, at mga alaalang hindi malilimutan. Noong panahong iyon, simple lang ang kaligayahan. Hindi namin kailangan mag-scroll ng walang katapusan. Hindi namin kailangan mag-binge watch. Isang episode bawat araw. At sapat na iyon para mapasaya kami. Ang paghihintay ay nagpapasarap. Ang paghuhula sa susunod na mangyayari ang nagbibigay ng excitement. At ang pagkwekwentuhan kinabukasan sa classroom, sa koridor, o habang naghihintay ng jeep pa uwi, ang nagdurugtong sa aming lahat. At ngayon, mahigit 2 dekada na ang lumipas.
Mas malinaw na ang mga telebisyon. Mas mabilis na ang internet. Halos lahat ng palabas, isang pindot na lang. Pero kakaiba ang pakiramdam noong 2003. Hindi lang dahil sa Mature Garden, kundi dahil sa kung sino ako noon. Mas bata, mas inosente, mas konti ang iniisip. Mas naniniwala na ang pag-ibig ay kayang baguhin kahit ang pinakamatigas na puso. Kapag ipinipikit ko ang mga mata ko, parang naririnig ko ulit ang mahinang ugong ng electric fan, ang tunog ng plato sapag, ang boses ng announcer ng TV, at ang unang nota ng theme song. Sandaling bumabalik ang lahat. At sa loob ng ilang minuto, hindi na ako nasa kasalukuyan. 15 taong gulang ulit ako, taong 2003. Kakauwi lang mula sa eskwela. Nakapalit na ng uniforme. May mainit na merienda sa mesa at nakaharap sa lumang telebisyon. Habang hinihintay ang pagsisimula ng Mature Garden, wala akong ibang iniisip kundi ang susunod na kabanata ng kwento ni na Sunshine at ng F4. At sa sandaling tumugtog ang unang nota ng theme song, parang humihinto ang oras. Muli kong naramdaman ang saya, hilig, pananabik, at pagiging isang 15 taong gulang na estudyante na hindi pa alam kung ano ang naghihintay sa inaharap. Pero sapat nang may isang oras bawat hapon na puno ng pangarap. At hanggang ngayon, sa tuwing maririnig ko ang mga kantang iyon, hindi lang palabas ang naaalala ko. Naaalala ko ang sarili ko at ang batang ako. At ang panahong, ang isang simpleng drama sa telebisyon ay kayang gawing mas makulay ang bawat araw.